Paano kung ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala sa Diyos, ay kayang baguhin hindi lang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong puso magpakailanman? Ngayon, maglalakbay tayo sa isang maliit na bayan na tinatawag na Capernaum, kung saan gumawa si Jesus ng isang himala na nagpamangha sa lahat ng nakasaksi. Tumawid si Jesus sa dagat at bumalik sa kanyang bayan. Mabilis na kumalat ang balita, balik na si Jesus. Nagtipon ang mga tao, umaasang makita ang kanyang kapangyarihan at marinig ang kanyang mga salita. Kabilang sa karamihan ang 4 na magkaibigan na may dalang isang lalaking hindi makalakad. Buong puso silang naniniwala na kaya siyang pagalingin ni Jesus. Huwag ka mag-hasis. Diyan ka na ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, kinausap niya ang paralitikong lalaki, hindi muna tungkol sa pagpapagaling, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim. Lakasan mo ang loob mo, anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagulat ang ilang guro ng kautusan. Naisip nila, Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Ano ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o bumangon ka at lumakad? Para ipakita na may kapangyarihan siya mula sa Diyos. Bumangon ka, kunin mo ang iyong banig at umuwi ka. Agad na bumangon ang lalaki, lubos na gumaling, namangha ang mga tao at pinuri ang Diyos sa pagbibigay ng gayong kapangyarihan kay Jesus. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay nakakakita ng higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Kailangan ng pagpapagaling ng paralitikong lalaki, ngunit inuna ni Jesus ang pagpapatawad. Ipinapakita na ang ating mga puso ay lubos na mahalaga sa Diyos. Ito rin ay nagtuturo sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya, hindi lang personal na pananampalataya, kundi ang pananampalataya ng mga nagmamahal na kaibigan na naglalapit sa atin kay Jesus kapag hindi natin kaya mag-isa. Kapag nagtitiwala tayo kay Jesus at ibinibigay natin ang ating buhay sa Kanya, may kapangyarihan siyang pagalingin, patawarin at ibalik tayo sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Anuman ang ating mga pinagdadaanan, tayo ay nakikita, kilala at minamahal. At minsan, ang pinakamalaking himala ay ang pagbabago ng ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong dakilang habag at awa. Salamat sa pagkakita mo sa aming mga pangangailangan, nakikita man o hindi. Tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo, lalo na sa mga panahong pakiramdam namin ay mahina kami o natigil. Turuan mo kaming magkaroon ng pananampalataya, tulad ng mga kaibigan sa kuwentong ito. Laging inilalapit ang iba sa iyo, nang may pagmamahal at pag-aalaga. Pagalingin mo ang aming mga puso, patawarin ang aming mga kasalanan, at gabayan mo kami na lumakad sa iyong mga daan araw-araw. Inilalagay namin ang aming pag-asa sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang pananampalataya ay naglalapit sa atin kay Jesus. Kung ikaw ay pinagpala, mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa higit pang mga kuwento mula sa Biblia Kids PH. Salamat.